sa liblib na baryo ng Santa. Elena, may isang binatang nagngangalang Andoy. Payat ang pangangatawan, sunog ang balat sa araw, at palaging may bitbit na galon-galong suka sa kanyang lumang bisikleta. Siya ang tinaguriang tindero ng suka, kilala sa bawat kanto dahil araw-araw niyang nililibot ang buong baryo para lamang makabenta at madala ang kita pauwi sa kanyang ina at kapatid. Anak siya ni Aling Rosa, isang biyudang masipag ngunit sakitin. Simula nang pumanaw ang kanyang ama, naputol ang mga pangarap ni Andoy na makapag-aral pa. Sa murang edad, napilitang tumayo siya bilang haligi ng kanilang maliit at gipit na tahanan. Sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, madalas pa ring napag-iinitan si Andoy. Sa baryo, kilala ang ilang kapitbahay na mapanghusga sina Mang Teodoro na mahilig magyabang na may lupain at tricycle, at ang pamilya ni Aling Bising na madalas ipinamumukha kay Andoy ang kanyang kahirapan. "Hoy Andoy, sa halip na mangarap kang yumaman, magbenta ka na lang lagi ng suka para di ka na maamoy pawis." Pangaasar ni Mang Teodoro habang naglalakad ang binata. Yan ang nababagay sa anak ng mahirap sumunod sa yapak ng kanyang ama, dugtong ni Aling Bising na sinang-ayunan pa ng kanyang mga anak. Lihim na napapangiwi si Andoy sa bawat pangungutya, ngunit hindi niya pinahalata ang kanyang lungkot. Sa halip, nakangiti pa rin siya at magalang na bumabati. Isang hapon, habang pauwi na siya at dumaraan sa makipot na daan patungong bundok, may nakita siyang kakaibang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng punong acacia. Mahaba ang balbas, makulay ang suot na lumang damit, at may bitbit na makintab na tungkod. "Hiho?" tawag nito. "Opo, Lolo. Kailangan niyo po ba ng tulong?" tanong ni Andoy. "Hindi, iho. Ako ang tutulong sa'yo," sagot ng matanda, sabay kindat. Nagulat si Andoy. Sa isip niya, paano siya matutulungan ng taong hindi naman niya kilala? Subalit bago pa siya makatanggi, naglahad ang matanda ng isang maliit na itim na bato na kuminang nang lumapat sa kanyang palad. "Ikaw ay may mabuting kalooban at masipag. Alam ko ang pinagdaraanan mo. Pagtibayin mo pa ang iyong loob at darating ang araw na ang kahirapan ay tatalikuran ka." Aniya, sabay lumakad palayo at naglaho sa hangin na parang usok. Naiwan si Andoy na nakatitig sa bato, naguguluhan subalit may naramdamang kakaibang init sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang itinago ang bato sa kanyang bulsa bago tumuloy pa uwi. Sa kanyang simpleng kubo, nagmano siya kay Aling Rosa at ibinaba ang kinita sa araw na iyon. Bago pa siya makapagkwento, pinayuhan siya ng kanyang ina. "Anak, palagi mong tatandaan ang kabutihan ng tunay na yaman. Ano man ang sabihin ng iba, manatili kang mabait at matiyaga." Tumango lamang si Andoy, nag-iisip pa rin sa matandang nagbigay sa kanya ng mahiwagang bato. Hindi niya lubos akalain na ang munting pangyayaring ito ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, pagbabago na magdadala sa kanya sa tagumpay, sa kabila ng pangungutya at inggit na kanyang haharapin. Kinabukasan, maagang gumising si Andoy bago pa sumikat ang araw. Kinuha niya ang kanyang bisikleta, siniguradong puno ang galon-galong suka na nakatali sa likod nito, at lumakad para simulan ang kanyang araw. Subalit bago pa siya makasakay, may napansin siya, ang bulsa niya ay tila may kakaibang bigat. Nang dukutin ito, bumungad ang itim na batong ibinigay ng matandang lalaki. "Sigurong pampaswerte ito," bulong ni Andoy sa kanyang sarili. Napangiti siya bago isinuksok muli ang bato sa kanyang bulsa at tuluyang lumarga. Hindi pa nakalalayo si Andoy, may nakita siyang kapwa tindero na sumesenyas. "Andoy, kailangan ko ng dagdag na suka para sa tindahan ko." Masayang sabi ni Mang Pido, may-ari ng isang maliit na sari-sari store sa tabing kalsada. "Sa iyo pa lamang ako sumisimulang magbenta, Mang Pido."
Biro ni Andoy habang isinasali ng suka sa galon. Kakaiba ang araw na ito. Bago pa man sumapit ang tanghali, halos maubos na agad ang paninda ni Andoy. Sunod-sunod ang mga tao na lumalapit sa kanya at humihiling na makabili. Pwede pa bang bumili? Pwede pang sumingit? Kahit kalahating galon lang. Malayo pa ang uuwian ko. Baka pwede akong pabalikan mamayang hapon. Laking gulat ni Andoy. Kahit madalas ay mabagal ang kanyang benta, parang pinagdadagsaan siya ngayon. Sa bawat galon na maibenta, lumalapad ang kanyang ngiti. Naisip niyang baka ito ang epekto ng batong binigay ng matanda. Sa kabila ng tagumpay, may mga matang mapanuri at inggit sa paligid. Sa may kanto, nakatayo ang ilang kapitbahay na madalas mamintas sa kanya. Ano kayang ginawa ni Andoy at biglang lumakas ang benta? Bulong ni Aling Bising sa mga kasama. Siguro may pinapampasuwerte. Dagdag ni Mang Teodoro, napapakunot ang noo. Hindi alintana ni Andoy ang mga bulungan. Buong araw siyang abala sa pagtitinda at bago pa lumubog ang araw, halos ubos na ang dala niyang paninda. Napansin niya ang kanyang sisidlan ng barya at salaping papel, mas makapal at mas mabigat kaysa sa dati. Pauwi na siya. Bago pa makarating sa bahay ay dinaanan muna niya ang maliit na palengke para ibili ang ina at kapatid ng sariwang isda at ilang gulay. Nang iabot niya ito sa kanyang ina, nagulat si Aling Rosa. "Anak, saan mo kinuha ang pambili nito?" Nagtatakang tanong. "Kumita po ako ngayong araw, inay. Parang may magandang nagdadala ng swerte." Nakangiting tugon ni Andoy. Nagkatinginan ang mag-ina. Sa mata ni Aling Rosa, may halo pang pangamba at tuwa. Alam niyang masipag ang anak, pero ngayon lamang ito umuwi nang ganito ang kinita. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Andoy, nilabas niyang muli ang maitim na bato. Sinikap niyang suriin ito sa liwanag ng lampara. "Sino ka kaya talaga? At bakit mo ako tinutulungan?" Bulong niya bago ito mahigpit na ikinuyom. Sa di kalayuan, may mga mata ring nakamasid ang mga kapitbahay at kamag-anak na nababalitaan ang magandang kapalaran ni Andoy. Sa susunod na mga araw, madaragdagan ng mga taong mainggit at may masamang balak, ngunit sa ilalim ng mga bituin, handa si Andoy sa anumang darating. Sumapit ang madaling araw. Bago pa lamang tumilaok ang mga manok sa paligid, ay gising na si Andoy. Masigla siya at may baon pang bagong pag-asa. Sa araw-araw na lumipas, lalong lumakas ang benta ng kanyang suka. Dumami ang nagpapasuyo, lumawak ang kanyang suki, at napansin na rin ito ng kanyang ina. "Anak, parang may himalang nangyayari," wika ni Aling Rosa habang naghahanda ng agahan. "Opo, inay. Hindi ko nga rin may paliwanag. Basta parang mas naging maswerte ang bawat galaw ko," sagot ni Andoy. Hindi nga ito nalingid sa mga kapitbahay. Nang sumapit ang tanghali at naglalakad si Andoy sa daan patungong palengke, narinig niyang nagbubulungan ang mga tao. Paano kaya lumakas ang negosyo ni Andoy? Baka may kinapitan niyan. Hindi naman niyan dati ganon. Anak pa naman niyan ng mahirap. Hindi pinansin ni Andoy ang mga ito. Sa isip niya, hanggat wala siyang tinatapakan o inaagrabyado, walang masama. Mahalaga ang bawat sentimong kinikita niya para sa pamilya. Pagdating niya sa palengke, napansin niya ang ilang madidilim na anyo na nakatingin sa kanya, tila mga anino na mabilis nagtatago kapag nililingon niya. Binalewala ito ni Andoy at tuloy lang sa pamimili. Nang matapos at pauwi na, may narinig siyang mahinang pagtawag mula sa madilim na eskinita. "Andoy!" Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na nakabalot ang ulo. "Opo, Lola, kayo po ba ang tumawag sa akin?" Tanong ni Andoy. Tumango ang matanda, bahagyang lumapit. Sa mga mata nito, may kakaibang kislap, parang may lihim na hindi maipaliwanag.
Iingat ka, hiho, bulong nito. Hindi lahat ay natutuwa sa iyong swerte. May mga matang nagmamasid, may mga pusong maitim ang hangarin. Protektahan mo ang iyong sarili at ang batong dala mo. Nagulat si Andoy. Alam ninyo po ang tungkol sa bato? Bahagyang ngumiti ang matanda bago siya tinalikuran at mabilis na naglaho sa madilim na eskinita. Hindi makapaniwala si Andoy. Kinikilabutan siya, ngunit alam niyang may katotohanan ang babala. Pagdating sa bahay, mahigpit niyang itinago ang bato sa kanyang lumang baul, malayo sa mata ng iba. Kinagabihan, habang nakahiga, nagmuni-muni si Andoy. Ano nga kayang hiwaga ang nakapaloob sa batong ito? At sino ang matandang nagbigay nito sa akin? Bulong niya bago pumikit. Sa labas, may madidilim na anino ang lumulutang sa paligid ng bahay, mga taong naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para agawin ang swerteng nasa binata. Ang laban ni Andoy ay ngayon pa lamang nagsisimula. Kinabukasan, kakaiba ang umagang sumalubong kay Andoy. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, kapansin-pansin ang mas malakas niyang katawan, mas mabilis ang kanyang galaw, at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa bawat kilos, parang may lihim na lakas na dumadaloy sa kanyang ugat. Naku anak, napakasigla mo yata ngayon. Puna ni Aling Rosa habang pinapanood ang anak na parang di napapagod. Opo inay, siguro po dahil masarap ang tulog ko kagabi, nakangiting sagot ni Andoy. Sa araw na ito, mas lalong lumakas ang benta ni Andoy. Hindi na lamang sa Santa Elena ang kanyang ruta, sinadya na rin siya ng mga taong galing pa sa karatig bayan. Hindi lang suka ang hahanapin kundi ang mabuting ugali at sipag ni Andoy. Sa bawat galon ng suka na maibenta, may kasamang taos pusong pagpapasalamat. Hindi rin nagtagal, nagkaroon na siya ng sapat na ipon. Nakabili siya ng bago at mas matibay na bisikleta. Naging madali para sa kanya ang lumibot at mas lumaki pa ang kita. Ngunit kapalit ng kanyang magandang kapalaran, lalong dumami ang matang nakamasid. Sa madilim na bahagi ng baryo, may nagtipon-tipon na ilang kapitbahay at kamag-anakan, pinamumunuan ni Mang Teodoro. Hindi pwedeng ganito lang tayo, bulong ni Mang Teodoro, may kislap ng galit sa mata. Kailangan malaman natin ang sikreto ni Andoy. Hindi biro ang kanyang biglang pag-asenso, sang-ayon ni Aling Bising. Nagbabalak silang sundan ang bawat galaw ni Andoy sa palengke, sa bahay, at sa kung saan-saan pa. Nais nilang madiskubre ang pinagmumulan ng swerte nito at agawin ito anumang paraan. Nang sumapit ang gabi, nagbalik sa bahay si Andoy, bit-bit ang mga pinamili at ilang bagong gamit para sa ina at kapatid. Ramdam ni Aling Rosa ang saya sa bahay nilang dati tahimik at madilim. Anak, nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga biyayang dumarating, wika niya. Ngumiti si Andoy, ngunit sa kanyang isipan ay may bumubulabog. Naalala niya ang babala ng matandang babae at ang mahiwagang batong hawak niya. Pagpasok niya sa kanyang silid, sinilip niya ang baul at muling kinuha ang bato. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, tila may sumisilay na kakaibang kinang dito, waring may munting apoy na sumasayaw sa loob. Ano ka nga ba talaga? Bulong ni Andoy. Sa labas, patuloy ang madidilim na anino lumalapit, nagtatangkang makasilip, nag-aabang lamang ng pagkakataon. Hindi batid ni Andoy na ang gabing ito ang simula ng mga pangyayaring susubok sa kanyang katatagan. Nang sumunod na gabi, hindi makatulog si Andoy. May kakaibang bigat sa hangin, parang may nagmamasid mula sa dilim. Patuloy niyang pinagmamasdan ang mahiwagang bato sa kanyang palad, umaasang may sagot ito sa kanyang lumalakas na kutob. Sa labas, may mga aninong dahan-dahang lumalapit sa kubo, maingat ang bawat yapak, halos walang ingay. Dito lang siya, bulong ni Mang Teodoro sa mga kasama.
Siguraduhin niyong walang makakahalata, dagdag pa ni Aling Bising. Hindi nila alam na bago pa man sila makalapit, may kung anong puwersa ang parang bumabalot sa bahay, isang di nakikitang liwanag na nagmumula sa bato. Sa bawat hakbang nila papalapit, lalong bumibigat ang katawan nila na para bang hinihila sila pabalik. Bakit ang bigat? Parang may pumipigil sa atin, reklamo ni Aling Bising. Hindi ito normal, kinakabahang sabi ni Mang Teodoro. Sa huli, napilitan silang umatras at sumilong muna sa madilim na sulok. Bitbit ang inis at pangamba. Sa loob naman, nagising si Aling Rosa at lumapit kay Andoy. Anak, may bumabalot na init sa bahay natin. Anong nangyayari? Nagpakawala si Andoy ng malalim na buntong hininga. Hindi ko rin po alam, Inay. Pero pakiramdam ko, may nagtatangkang masama sa atin, bulong niya. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Andoy. Hindi pwedeng manatiling tahimik. Kinabukasan, hahanapin niya ang matandang nagbigay sa kanya ng bato. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at paano mapoprotektahan ang kanyang pamilya laban sa sinumang may masamang hangarin. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pansin ang malamig na hangin na tila bumulong sa kanyang tainga bago siya makatulog. Magpakatatag ka, anak. Darating ang araw na haharapin mo ang tunay na laban. At sa madilim na gabi, habang ang baryo ay tahimik, may mga matang nag-aabang, may mga pusong puno ng inggit at galit, ngunit may isang binata ring naghahanda para sa laban na hindi niya inaasahang haharapin. Maagang gumising si Andoy kinabukasan. May bigat ang kanyang dibdib, pero desidido siyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mahiwagang bato. Matapos makapagpaalam kay Aling Rosa at sa kanyang kapatid, sinimulan niyang tahakin ang makitid na daan paakyat sa bundok doon sa lugar na una niyang nakita ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng bato. Habang naglalakad, dala ang kakaibang init ng bato sa kanyang bulsa, naglalaro ang maraming tanong sa kanyang isipan. Sino kaya talaga ang matanda? At bakit ako ang pinili niyang bigyan ito? Bulong niya sa hangin. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat, napansin ni Andoy ang tila makulimlim na ulap na bumabalot sa paligid. Kakaiba ang simoy at may bulong-bulong na tila sumasabay sa ihip ng hangin. Bumalik ka, Andoy. Hindi para sa iyo ang katotohanan. Mag-ingat ka. Pero sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang lumakas ang kanyang determinasyon. Mahigpit niyang hinawakan ng bato, saka nagpatuloy. Di nagtagal, nakarating siya sa punong acacia, ang mismong lugar kung saan naganap ang unang pagtatagpo nila. Lolo, nandyan po ba kayo? Mahinahong tawag niya. Sa unay katahimikan lamang ang sumalubong, pero makalipas ang ilang saglit, nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang lumitaw ang matandang lalaking may mahahabang puting buhok at balbas, nakasandig sa kanyang makintab na tungkod. Alam kong babalik ka, nakangiting wika ng matanda. Lolo, sino po ba talaga kayo? Bakit ninyo ako tinutulungan? Agad na tanong ni Andoy. Tinitigan siya ng matanda at seryosong sumagot. Ako si Apong Tasyo, tagapangalaga ng lumang kapangyarihan dito sa bundok. Nakikita ko ang kadalisayan ng iyong puso, anak. Ang batong hawak mo ay naglalaman ng di pangkaraniwang kapangyarihan, kapangyarihang makakapagpabago sa buhay mo at magtatanggol sa iyo laban sa kasamaan. Nanlaki ang mga mata ni Andoy. Proteksyon po laban sa kasamaan? Tumango ang matanda. Alam kong may nagtatangkang sumira sa iyo. Gamitin mo ang batong iyan upang pangalagaan ang iyong pamilya at ang kabutihan. Pero tandaan, higit sa kapangyarihan nito, ang tunay na lakas ay magmumula pa rin sa iyong mabuting kalooban. Hindi may paliwanag ni Andoy ang nadarama takot, pananabik at pagpapasalamat na may kasamang matinding determinasyon.
Bago pa siya makapagsalita muli, nagpaalam ang matanda. Mag-ingat ka anak, maraming pagsubok ang darating. Makinig ka sa bulong ng bato at ito ang gagabay sa iyo. Kasabay nito, naglaho si Apong Tasyo sa hangin. Naiwan si Andoy sa ilalim ng punong acacia, mas malakas ang loob at may dalang kapayapaan sa dibdib. Alam niyang may mas malalim pang laban na haharapin, ngunit higit sa ano paman handa siya. Pagbaba ni Andoy mula sa bundok, may kakaibang gaan ang kanyang pakiramdam. Para bang sa bawat hakbang, mas lumalakas ang kanyang katawan at lumilinaw ang kanyang isipan. Alam niyang hindi lamang ito basta swerte, ito ay totoong kapangyarihan, proteksyong galing sa batong bigay ni Apong Tasyo. Habang pauwi siya, may nakamasid na naman sa madilim na sulok. Sina Mang Teodoro at Aling Bising, kasama ang ilang kamag-anakan, ay nagkukumpulan at may binabalak. Hindi talaga magtatagal ang kayabangang iyan, bulong ni Mang Teodoro. Kailangan nating agawin ang pinagmumulan ng swerte niya, sagot ni Aling Bising, may kislap ng inggit sa mga mata. Hindi alam ni Andoy ang mga pinaplano nilang masama. Pagdating niya sa bahay, binati siya ng kanyang ina at kapatid. Anak, mukhang may kakaibang sigla ka ngayon, puna ni Aling Rosa. Medyo nabigyan lang po ng lakas, inay, sagot ni Andoy habang nakangiti. Nang sumapit ang gabi, lumakad si Andoy patungo sa bodega sa likod bahay upang magayos ng kanyang mga paninda para sa susunod na araw. Doon siya nakaramdam ng kakaibang init na sumisilay mula sa bato sa kanyang bulsa na para bang nagbababala. Biglang may humablot sa kanyang braso. Huli ka! Nagulat si Andoy nang makita ang dalawang lalaking nakamaskara. Akala nila ay madali nilang madadalang binata, ngunit nagulat sila nang parang may lakas na di pangkaraniwan ang umalalay kay Andoy. Mabilis niyang naitulak ang dalawa. Bumalandra ang mga ito sa sahig. Anong klaseng lakas iyan? Sigaw ng isa. Hindi na nagaksaya pa si Andoy ng oras. Mabilis niyang hinablot ang walis tingting at itinaboy ang mga ito palayo. Nang makalabas ang mga lalaki, bigla na lamang silang nagtakbuhan, may halong takot at pagtataka. Sa dilim, nakatanaw si Mang Teodoro at Aling Bising. Hindi ordinaryong binata si Andoy, wika ni Mang Teodoro. Lalong tumitindi ang inggit ko, bulong ni Aling Bising. Sa susunod, mas mabigat ang ilalaban natin. Hindi siya makakatakas. Sa kabilang banda, nakatingala si Andoy sa madilim na langit. Alam niyang simula pa lamang ito. Hinawakan niya ang batong init na init pa rin sa kanyang bulsa at bumulong. Salamat sa proteksyon. Handa akong ipagtanggol ang pamilya ko, anuman ang kapalit. Sa dilim, tila may marahang tinig na sumagot. Patatagin mo ang iyong kalooban. Malayo pa ang laban, anak. Kinabukasan, iba ang aura sa baryo. Parang may bumabalot na pangamba sa hangin at ramdam ito ni Andoy. Sa kabila nito, pinili pa rin niyang lumabas at magtindadala ang bisikletang bago at mga galon-galon ng suka. Bawat taong makakasalubong niya'y ngumingiti, nagpapasalamat at bumibili, ngunit sa mata ni Andoy, may ibang anino ang kanyang nakikita. Sa gitna ng kanyang pagtitinda, nilapitan siya ng isang binatilyo si Nilo, anak ni Aling Bising. Kuya Andoy, mahina ang boses nito, may pag-aalinlangan sa mata. Oh, Nilo, bakit? Tanong ni Andoy, ramdam na may bumabagabag sa binata. Mag-ingat ka raw. Halos pabulong na sagot ni Nilo bago lumayo, tila may tinatakasan. Naguluhan si Andoy, pero mas pinili niyang manatiling alerto. Nang sumapit ang dapit hapon, sinimulan na niyang lisanin ang palengke pauwi. Sa daan, may malamig na hangin na sumabay sa kanya, parang may bulong at galaw sa madilim na bahagi ng kalsada. Bigla siyang napahinto. Sa harapan niya, nakatayo ang tatlong lalaking nakabalot ang muka. May hawak na kahoy at bakal.
"Huwag ka nang lumaban," malamig na sabi ng isa. "Hindi ka na makakatakas," dagdag pa ng isa. Hindi natinag si Andoy. Sa halip, ramdam niya ang batong nagiinit sa kanyang bulsa, lumalakas ang kapangyarihan nito. Nang sumugod ang mga lalaki, mabilis ang kanyang kilos. Sa isang iglap, napigilan niya ang unang atake. Sa pangalawa, nailagan niya ang hambalos. Sa pangatlo, napasubsob ang kalaban sa putikan. Nagulat ang tatlong salarin. "Anong klaseng nilalang ka?" sigaw ng pinuno. Walang imik si Andoy, para bang may ibang lakas ang gumagabay sa kanya. Sa ilang segundong pagtatagpo, nadisarmahan at napabagsak niya ang tatlong lalaki na bago pa makabangon ay nagkukumahog na tumakas. Nag-iwan ito kay Andoy ng madilim na katahimikan. Napatingala siya sa kalangitan, humihinga ng malalim bago bumaba ang tingin sa kanyang bulsa. "Salamat," bulong niya sa batong patuloy na nagbibigay init. Sa di kalayuan, may mga matang nakamasid galit, inggit at higit sa lahat, takot. Alam nilang hindi pangkaraniwan ang binatang ito at lalo lamang lumalaki ang pangambang hindi nila basta-basta masisira ang kanyang kapalaran. Nagdaan ang ilang araw at patuloy ang magandang kapalaran ni Andoy. Dumami pa ang kanyang mga suki at nagagawa na niyang unti-unting ipaayos ang maliit nilang kubo. Para kay Aling Rosa, ito'y malaking biyaya, subalit para sa iba, ito'y lalong nagpasiklab ng inggit. Sa dilim ng gabi, habang tahimik ang baryo, nagtipon-tipon muli ang mga kapitbahay na galit kay Andoy. Sa lumang bodega sa dulo ng eskinita, naroon si Mang Teodoro, Aling Bising, at ang iba pang may galit sa binata. "Hindi pwedeng hayaan na lang natin ang ganito," bulong ni Mang Teodoro. "Parang may agimat ang batang iyan," dagdag ni Aling Bising, may bakas ng pangamba sa kanyang tinig. Sa isang sulok, may lumapit na lalaking nakasuot ng itim na sombrero si Don Gregorio, mayamang negosyante sa Karatig Bayan at kilalang may dugong mangkukulam. "Kung totoo ang hinala nyo, madali lamang iyan," aniya, may mapanlinlang na ngisi. May mga paraang madilim para sirain ang kanyang swerte. Nagkatinginan ang lahat, halatang sabik at takot sa maaaring kahinatnan. "Ano ang plano mo?" tanong ni Mang Teodoro. "Alamin muna natin ang kanyang lihim. Bantayan nyo ang bawat galaw ni Andoy. Kung may tinatago siyang anting-anting o bato, kukunin natin," sagot ni Don Gregorio bago naglaho sa dilim. Sa kabilang banda, hindi alintana ni Andoy ang planong ito. Nakaupo siya sa tabi ni Aling Rosa at pinagmamasdan ang lumiliit nilang baon. "Pwede na nating ipaayos ang bahay, anak," nakangiting wika ng kanyang ina. "Opo, inay. Basta't patuloy lang tayong magpakabuti," sagot ni Andoy. Sa ilalim ng kanyang unan, naroon ang mahiwagang bato bahagyang kumikislap, parang nagbabantay at nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. Sa katahimikan ng gabi, lumakas ang ihip ng hangin. Kasama nito ang mahinang bulong na naglalakbay sa dilim. "Maghanda ka, Andoy. Malapit na nilang malaman ang lihim mo." Nagumaga ang baryo na may kakaibang katahimikan. Tila may mabigat na pangyayaring nagbabadyang sumabog. Si Andoy, gaya ng nakagawian, ay maagang lumabas para mamili ng supply. Subalit sa kanyang paglalakad, kapansin-pansin ang mga matang nagmamasid may galit, inggit, at sabik na tuklasin ang kanyang lihim. Sa hindi kalayuan, nag-aabang sina Mang Teodoro, Aling Bising, at ang iba pang kapitbahay. Sa pangunguna ni Don Gregorio, nagpasya silang sumunod kay Andoy upang madiskubre ang pinagmumulan ng kanyang swerte. Nagkunwari si Andoy na walang napapansin, ngunit sa kanyang dibdib, nadarama niya ang init at babala mula sa batong itinatago niya. Alam niyang oras na para harapin ang katotohanan. Pagsapit sa may bukid, sa ilalim ng malalaking punong mangga,
bigla siyang pinaligiran ng mga ito. "Ilabas mo ang anting-anting mo, Andoy!" Sigaw ni Mang Teodoro, may hawak pang kapirasong itak. "Hindi ka namin titigilan hanggat di mo ibinibigay ang pinagmumulan ng swerte mo," dagdag ni Aling Bising. Sa halip na matakot, nagtiwala si Andoy sa kanyang kalooban. "Hindi ito anting-anting lamang," kalmadong sagot niya. "Ito ay paalala na ang kabutihan at pagsusumikap ang tunay na kayamanan." Nang lumapit si Don Gregorio, biglang sumilay ang liwanag mula sa bulsa ni Andoy. Nang ilabas niya ang mahiwagang bato, bumulwak ang liwanag nito sa paligid, halos makabulag ang sinumang nakatingin. Sa gulat at takot, napaatras ang mga humahabol. Ramdam nilang para silang napasok sa isang makapangyarihang puwersa, tila may bumabalot na init at katotohanan sa kanilang mga puso. Sa isang iglap, lumambot ang galit sa kanilang dibdib. Napayuko sila, unti-unting nagising sa sariling inggit at kasamaan. "Patawad, Andoy," wika ni Mang Teodoro, lumuluhang nakayuko. "Nainggit lamang kami," dagdag ni Aling Bising, nagpapahid ng luha. Humarap si Andoy sa kanila at mahinahong nagsalita. "Walang mabuting nadudulot ang inggit. Magkaisa tayo at magsikap, walang sino man ang mahuhuli sa tagumpay kapag may sipag at mabuting hangarin." Sa huling pagkislap ng bato, tila naglaho ang makapangyarihang liwanag nito at bumalik sa dating anyo, simpleng bato lamang. Ngunit baon ni Andoy ang aral at lakas na nakuha niya rito. Naguwian ang lahat ng may bagong pananaw. Si Andoy, mas lalong sumipag at tumulong sa kapwa, pinayaman ang kanyang buhay hindi lamang ng salapi kundi ng respeto at kabutihang loob. Sa Santa Elena, nakilala ang binatang tindero ng suka hindi lamang sa kanyang sipag, kundi sa kanyang pusong busilak, patunay na ang tunay na kayamanan ay ang pagiging mabuti at ang pagtitiwala sa sariling kakayahan, anuman ang estado sa buhay. Wakas,